Okay, it's me again, mga ka-trigger. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith sa Mayadin Shooting Range. Okay, at bago yan ay gusto ko muna, bago ako bumati, gusto ko muna basahin ang katanungan ni Muhammad Limpuak at ni dalawa kasi may tanong na ganito ay Boyomay. Ang sabi ni Muhammad Limpuak ay, Sir, ano pong diferensya ng 1911 ko po hindi natapon ang basyo? Salamat, sana mapansin ninyo. Okay, ang katanungan naman ni Boyomay ay, watching sir. Sir, yung 45 na iwan sa chamber ang bala pag pumutok. Okay, so pareho lang yung problema nila at yan ang bibigyan ko ng kasagutan ngayon. So bago ko sagutin yan ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga OFW sa mga panig ng mundo. Dalangin ko tayo ay ilayo sa mga disgrasya at tayo huwag magkasakit. Okay, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube at sa mga ganda ninyong comment at lalo tigit sa nanonood na hindi nag-skip ng ads sapagkat ako ay sinabi ko naman sa inyo na ako ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Okay, at ako'y magpapasalamat kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordo Sipayan ng Las Piñas sapagkat siya ay nagpadala dito sa ating GCash number sa aking tresurera, anak ko yan, na nagpadala siya ng tulong para sa 6 na estudyante natin tinutulungan. Okay? At doon sa mga magpapadala pa, maraming salamat sa inyo. At doon sa nagpadala na hindi nagpakilala, please mag-message ka para mapasalamatan kita. At lalo tigit ako ay special na nagpapasalamat, shout out kay Architect Arnel Salvador na nagbigay ng malaking halaga para sa mga estudyante natin. Ito ay ipambibili natin ng mga school supplies sa darating na panahon, sa darating na na pasukan. At ito ay para sa 6 natin mga estudyante, school supplies at saka mga bag kasama na sapatos. Okay, maraming salamat sa Architect Arnel. Nakilala ko si Architect dito sa Kuwait. At personal niyang ibinigay sa akin yung malaking halaga. Okay, ako naman ay doon sa mga magpapadala, hindi naman ako tumitingin sa halaga. Ang malaga ay tumulong kayo. At ang 100 piso ay isang araw na baon ng ating isang estudyante. Okay, pag tayo lahat ay nagsama-sama, tayo lahat ay maraming matutulungan. Okay, ayan, at sasagutin ko na yung kasagutan ni Muhammad Limpuak at ni Oymay. So ganito yan, may mga may mga kadahilanan diyan. So meron tayo ditong chamber. Pagka pumutok at yung chamber ay pag hinatak ninyo yung slide at hindi at mahirap tanggalin ito dito. Ibig sabihin, humihilab yung inyong basyo, nag-expand. Sukatin ninyo yung inyong mga barrel. Tingnan ninyo kung yan ba ay sobrang maluwag. Okay? Last time ipinakita ko sa inyo kung paano masusukat ito. Ipapakita ko ulit sa inyo. Kumuha lang kayo ng isang bond paper na mga 1 cm ang lapad. Tapos ay ilagay ninyo sa chamber. Ito. Lagay ninyo sa chamber. Ganito lang pagsukat niyan. Yan. At pag yan ay nahulog, ibig sabihin maluwag ang chamber ninyo. Okay? Pag nahulog yan. Pag yan naman ay hindi kumasya, kinakailangan ninyong ihuning. May video ako ng paghuhuning. Okay? Ibig sabihin sikip naman. Kinakailangan isang bond paper lang, gugupitin niyo ng mga
1 centimeter at gaganyan ninyo, ipapasok ninyo sa loob. Okay yon. Isa yon. Chamber ang diferensya. Pag sobrang maluwag yan, humihilab yan, umi-expand. Minsan, minsan kasi, huning tayo ng huning, hindi naman natin tinitesting. Sobra na pala ang sobra na pala ang luwag, hindi natin tinisting. So, pag hindi natin tinitesting, edi akala naman natin ang diferensya ay masikip, yung pala maluwag na. Pag maluwag na po ang chamber, lalo yang umi-expand ang bala. Pag expand ng bala, humihilab, lalong hindi matatanggal ang extractor. So, yan. Ang isa pang pag-testing niyan ay titingnan ninyo ang bala kung nakapantay dito. Ito, pantay dito. Pag yan ay nakalubog, ay may iwan din yan dyan. Pag nakalubog yan dyan, dapat yan nakapantay dito. So, una-una natin testingin ang extractor. Ang barrel. So, ang susunod nating pag-testing dyan ay iputok ninyo. Pag pumutok yan, at halimbawa ito, pag pumutok yan, at malakas ang spring ninyo, ibig sabihin yan, hindi yan mag-open slide. So, ang gagawin ninyo, maglalagay kayo ng isang bala sa magazine, tapos ay iputok ninyo. Pag yan ay pumutok at hindi nag-open slide, ibig sabihin yan, mahina ang bala, malakas ang spring. So, ang ibig sabihin yan, pumutok siya, ang bala niya ay nakatangay pa rin dun sa bumalik, pumasok ulit sa chamber. So, yun ang isa pang problema. Tatandaan ninyo mahina ang bala, malakas ang spring. So, may 3 spring na mabibili. 14 pounds para sa minor load, 16 pounds para sa standard, at 18 pounds sa mga P+ o combat load. Okay? So, ayan, dapat naka-tune up ang bala ninyo sa ninyo. Ang last ay ang extractor ninyo ay baka tanggalin natin extractor Tinanggal ko na to para mapabilis tayo Ang extractor ninyo ay baka madumi na. Okay, tanggalin natin extractor. Baka ito ay puro carbon na. Puro carbon. So, pag puro carbon ito, kakawang ito, ang mangyayari, lalayo yan sa bala. Pag may mga carbon na dito, nakakalson ito. So, linisan ninyong mabuti ito. Once in a blue moon, lilinisan ninyo ito. Paminsan-minsan, lilinisan ninyo ito. At yun ding butas, baka puro carbon na yung butas niyan. Sa tagal na, sa kalumaan na, hindi man lang nililinis. So, nagkakamero ng carbon yan, kakawang yan. At ang isa pa, ay panoorin ninyo yung video ko na paano palakasin ang extractor. Kasi pag mahina ng extractor, ang mangyayari niyan, pag nakalagay yung extractor niyan, papakita ko sa inyo. Pag nakalagay yung kanyang extractor, yan, halimbawa nakalagay yung extractor niya, pag nakalagay yung extractor niya, malalaman ninyo yan, at nilagyan ninyo ng bala, ang position niyan ay hindi naka vertical na ganun, kundi ay nakatungo na. Okay, parang parang batuta yan ng mga senior citizen. Okay, nakatungo na yan, nakagano na, hindi man nakaganyan. Parang malalaglag na yan, Yan ang isang mahinang extractor. So, panoorin niyo yung videos ko na paano palakasin ang extractor. Hindi ko na tatalakayin ngayon dahil nahaba tayo. At saka may videos na tayo nun. Okay, so ayun. Sana maraming busy ko na sagot. Huwag kayo maumay. Hindi naman daw kayo naumay. So, yun ang ating kasagutan yan. Una, checkin ninyo ang barrel. Kung nasa tama ba ang barrel ninyo. Pangalawa, baka malakas ang spring ninyo. Mahina ang spring ninyo.
malakas ang spring, mahina ang bala. So, dapat magka-tune up yan. Okay. At ang pangatlo ay extractor. Mahinang extractor. Hindi madala. So, pagka ganon, ang nangyayari double feed. Kamukha nung sinabi ni pangalan nito. Kalimutan ko na, sorry. Nagdo-double feed raw. So, ayan. Sabi ni Buyumay, nagdo-double feed raw yung kanya. Minsan, pag alimbawa, naiwan yung basyo, hinatak mo. Pag hatak mo ng slide, naiwan pa rin yung basyo. Magdo-double feed na yan. So, ang gagawin ninyo dyan, i-release agad ninyo yung magazine ninyo. Release magazine at tanggalin ninyo yung basyo na nasa loob. Okay, pag yan ay mahirap tanggalin doon, ibig sabihin, kumapit yung basyo, humilab yung basyo. So, it's either na sukatin ninyo yan, kamukha ng tinuro ko sa inyo, pamagitan, pagsikip yung nilagyan ninyo ng bond paper at mahirap ipasok, kailangang ihuning. Pag naman nilagyan ninyo yung bond paper at hindi kumapit, ang remedyo doon ay iisliban ito. Alam niya ng mga gunsmith at saka mga professional gunsmith at saka machinist na iisliban ito. Papalakihin niya, papasokan ng slib at gagawin uling standard ang butas. Okay, ayun. At sana may natutunan kayo sa akin. Kung kayo ay may idadagdag, idagdag ninyo dahil minsan makakalimutin na si Lolo. At minsan hindi naman ako gumagawa ng listahan para kung ano lang yung masabi ko dito. Okay, dahil diyan ay tatanggapin ko ang inyong mga comment o karagdagan, basta nasa topic lang. Huwag lang kakamukha nung isang nag-comment sa akin pinasok yung dry fire. Hindi naman dry fire ang usapan. Okay? So, hanggang dito na lamang at sana may natutunan kayo sa aking videos. At pipilitin ko na sagutin lahat yung inyong mga katanungan kahit pa yan ay nakakaumay na. Sabi naman ninyo hindi nakakaumay. Okay, at salamat sa magaganda ninyong comment. At pakishare lang yung ating mga videos. At sa mga hindi pa, baka meron pa hindi nakaka-subscribe, subscribe na rin. At salamat sa mga tumutulong sa ating mga estudyante. Okay, sa special mission kay Architect Arnel M. Salvador. Thank you very much. Napakabuti niyong kaibigan. Okay, hanggang sa muli. Ito ang inyong Pinoy Paramis Instructor and God bless us all.